Magandang araw mga kababayan. Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayong araw, tatalakayin natin ang napakasensitibong usapin tungkol sa plano ng Pilipinas na gumamit ng soft loans o alternative financing para makabili ng mga major military assets na bahagi ng AFP Modernization Program. Ito mismo ang kinumpirma ni Department of National Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro sa isang interview sa ANC 24/7's Head Start kasama si Karen Davila, sa sideline ng 2025 State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ayon kay Secretary Teodoro, dahil hindi sapat ang regular na pondo ng gobyerno para sa malalaking military acquisition, kinakailangan ng pumasok ang Pilipinas sa mga tinatawag na support credit systems o soft loan arrangements. Hindi raw ito bagong konsepto, pero ngayon lang ito ginagamit ng mas sistematiko para sa mga malalaking proyekto tulad ng fighter jets, submarines, missile systems, at iba pa. Isa sa mga halimbawa ng ganitong arrangement ay ang alok ng Sweden para sa Philippine Air Force. Inaalok ng bansang ito ang isang support credit system para may proseso ang posibleng pagbili ng Gripen E/F multirole fighter jets. Alam nating matagal nang tinitingnan ng Philippine Air Force ang Gripen bilang isang posibleng next-generation jet fighter. Ang Gripen E/F, na gawa ng sub ng Sweden, ay kilala sa advanced radar system, low operating cost, at mataas na mission readiness. Kung papasok ang Pilipinas sa support credit system na inaalok ng Sweden, maaring magkaroon tayo ng access sa high-end jets na hindi agad masakit sa national budget dahil ito ay babayaran sa loob ng ilang taon, under very favorable terms. Ngunit hindi lang Gripen ang pinag-uusapan. Ayon kay Secretary Teodoro, marami pang ibang major weapon systems ang gustong ga-acquire ng AFP gamit ang parehong financing model. Narito ang ilan sa mga nasa radar ng AFP modernization. Una, submarino. Matagal ng ambisyon ng Philippine Navy ang magkaroon ng sarili nitong submarine force bilang bahagi ng credible deterrence. Pangalawa, Typhoon light missile systems. Maaaring tumutukoy ito sa mga long-range ground-based missile systems gaya ng HIMARS o Tomahawk class na kayang tumarget ng mga barko o base ng kalaban. Pangatlo, heavy lift helicopters para sa logistics, disaster response, at rapid troop deployment. Pang-apat, AEW&C, Airborne Early Warning and Control, para sa air surveillance at command coordination sa ere. At panglima, aerial refueling aircraft. Magbibigay ng extended range capability sa mga eroplano ng Air Force. Ang tanong ng marami, bakit kailangan pang umutang? Simple lang ang sagot, hindi sapat ang General Appropriations Act o regular na budget ng AFP para bumili ng multi-billion peso systems sa isang bayaran. Kailangan ng multi-year contracting authority at alternative financing para masigurado ang tuloy-tuloy na modernisasyon kahit pa may pagbabago sa administrasyon. Sa soft loan, may panahon para bayaran, kadalasan may mababang interest rate, at posibleng kasama na rin ang training, maintenance, at technical na suporta sa package. Hindi lingid sa kaalaman natin ang patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Habang patuloy ang panggigipit ng ilang dayuhang puwersa sa ating teritoryo, lalong nangingibabaw ang pangangailangan para sa mas malakas at modernong sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang pagkakaroon ng long-range missile systems, submarines, surveillance aircraft, at multirole fighters ay hindi lamang pagpapakita ng lakas, kundi pagpapakita ng determinasyon na protektahan ang ating soberanya. Kung aasa lang tayo sa luma at limitadong kagamitan, paano tayo magtatanggol sa harap ng lumalaking banta? Ngunit sa gitna ng usaping utang at multi-billion deals, hindi mawawala ang tanong ng publiko tungkol sa transparency at corruption. Sinabi ni Secretary Teodoro na kahit pa ito ay alternative financing, ito ay dadaan pa rin sa regular na proseso ng bidding, technical evaluation, at Congress oversight. Dagdag pa niya, ang mga pinipiling systems ay kailangang tested, combat-proven, at may interoperability sa mga kalyadong bansa gaya ng US, Japan, at Australia. Sa ngayon, halo-halo ang reaksyon ng publiko.
May mga sang-ayon dahil nakikita nilang ito ay makabubuti sa national defense. Pero may ilan ding nangangamba sa posibleng pagkakabaon ng bansa sa utang. Ilang senador at kongresista naman ang nagpapakita ng suporta, lalo na kung makikita ang transparency at matibay na justification ng bawat proyekto. Pero para mas maging matagumpay ang ganitong klaseng financing strategy, kailangan din ng malawakang koordinasyon sa pagitan ng gobyerno, pribadong sektor, at international partners. Hindi lang ito usapin ng pagbili ng armas, ito ay long-term commitment na nangangailangan ng maayos na pamamahala, teknikal na kasanayan, at sustainable defense planning. Halimbawa, kung bibili tayo ng submarino gamit ang soft loan, dapat ay handa na rin tayo sa long-term maintenance infrastructure, kasama na ang pagsasanay sa mga tauhan, pagkakaroon ng dry dock facilities, at logistics support system. Hindi pwedeng barko lang ang bibilhin, kailangan pati ang buong ecosystem nito ay isaalang-alang. Ganoon din sa AEW&C aircraft at aerial refueling systems, hindi ito simpleng plug and play. Kailangan ng upgraded command and control network, integration sa air defense radar system ng Pilipinas, at kasanayan ng mga ground operators. Ang ibig sabihin nito, hindi lang dapat nakatuon ng gobyerno sa pagbili ng high-end assets, kundi pati na rin sa development ng local technical capabilities na susuporta sa mga ito. Kaya mahalaga rin ang transfer of technology, TOT, at training packages na kasama sa bawat defense deal. Kung papasok ang bansa sa long-term soft loan arrangements, dapat tiyakin na ang kapalit ay hindi lang kagamitan, kundi kaalaman at kasanayan na mananatili sa mga Pilipino. May ilang bansa na kapag nag-supply ng armas, ay willing ding magtayo ng training centers o magsagawa ng joint maintenance programs dito mismo sa Pilipinas. Ito ang dapat nating i-maximize, lalo na kung talagang nais nating maging self-reliant in the long run. At isa pa, dapat bantayan ng media at civil society ang mga loan arrangements na ito. Hindi para kontrahin lang, kundi para tiyaking may transparency at accountability. Tandaan natin, ang pondo para sa mga proyektong ito ay pondo ng bayan. Kaya responsibilidad ng bawat Pilipino na maging mapagmatsyag at makialam sa mga diskusyon tungkol sa defense spending. Kung magagawa ito ng tama, ang paggamit ng soft loans ay maaaring maging catalyst para sa makabagong, matatag, at mapagkakatiwalaang sandatahang lakas ng Pilipinas, isang militar na hindi lang tagapagtanggol ng bayan, kundi haligi rin ng pambansang kaunlaran at dignidad. Ngayong alam na natin ang direksyon ng AFP modernization sa ilalim ni Secretary Gibo Teodoro, ano sa tingin ninyo ang dapat unahin sa mga major military assets na ito? Sa kabila ng hamon sa pondo, makakaya kaya natin ipagtanggol ang ating bayan sa pamamagitan ng maayos at maingat na pamumuhunan sa ating sandatahang lakas. I-comment nyo ang inyong opinyon sa baba at huwag kalimutang like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang Taglish na defense content. Hanggang sa susunod na ulat, ito ang inyong kaibigan sa Balitang Seguridad, mag-ingat, magmasid, at magkaisa para sa Pilipinas.